walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi ko bububas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba'y iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw Ngayon po, tayo po'y dumako sa ating po confession of faith. Tayo po'y pasamandaling tumayo.
Atin po nga ideklara ang katotohanan po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Atin pong bigkasin ito ng sabay-sabay. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po sa ating pong teksto. Ating pong ituloy ating pong series dito po sa Fruit of the Spirit. Makibukas po tayo sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Tayo po'y pasamandayang manalangin. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng ipong banal na salita at patuloy namin idinudulog sa iyo, Panginoon, maging tatalakayin naming karakteristik ng bunga nga ng Espiritu ay patuloy na magamit ito upang kami ay lumago sa pananampalataya. Magkaroon nga ito, Panginoon, ng impact sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sinabi ito tinataas at patuloy na dinudulog. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Makaupo po ang bawat isa. Balik po tayo dito po sa ating pong series, The Spirit-Filled Life. No? Pang-ilang na po tayo, characteristic po ng fruit of the Spirit. Una po ay yung love. Last week ay yung si Joy. No? Si love, si Joy. At ngayon po ay dadako po tayo sa peace. No? No? Meron po ba kayong kapayapaan sa inyong pong buhay? No, may kapayapaan po bang bawat isa? O payapa po bang bawat isa? Parang may echo yata yung aking ano. No, may kapayapaan po ba kayo? May kapayapaan po bang bawat isa? Or payapa po ba kayo? Kagabi po, natulog kayo. Payapa po ba kayo natulog? No, sa panahon po natin ngayon ay ang daming kaguluhan. Gera dito, gera doon, away dito, away doon, no? Road rage dito, road rage doon. No? Ang dami po mga kaguluhan at tila bagang parang walang kapayapaan ng tao sa panahon natin ngayon. Sa kalsada, napakarami ang nag-aaway, minsan nagpapatayan, no? Sa simpleng parking. No? Nagkakaroon ng hindi magandang away, no? Nagkakaroon ng mga hindi magandang bagay na nangyari po sa atin. No, sa lahat po ng lugar po sa panahon po natin ngayon ay napakaraming kaguluhan. Kaya ibang ang tawag nila ay, o narinig natin, minsan na panalangin nila ay world peace. No? World peace. O minsan, sabi nga, do not disturb. No? Kasi kailangan ko ng katahimikan, kailangan ko ng kapayapaan. Or give me some space na tinatawag. Gusto ng mapag-isa. At ngayon po ating pong tatalakayin, ito nga patungkol nga po sa kapayapaan na sinasabi po ito ng Book of Galatians. But the fruit of the Spirit is peace. Ano sign ng peace? No, ito yung sign ng peace ng mundo. Pagka sign mo ganyan, peace. No? Ano naman yung signs nung tayo pa nasa malaking simbahan? Diba, bago mag-end ng mass, merong tinatawag na peace be with you. Peace be with you.
Yung sa ibang mga hindi na rin makita o sa malalayo, no? Gumaganyan na lang. No? Yung po ba yung tinatawag na kapayapaan? Yung ba talagang tunay na kapayapaan? Ito ba yung kapayapaan na walang conflict, walang away, walang gulo? No, yun po ba yung definition ng peace na alam po natin? At maging ating Panginoon Jesucristo, nung siya po ay muling nabuhay, ang kanyang bungad na batis sa kanyang mga alagad ay peace be with you. Peace be with you. Sumayunawa ang kapayapaan. Anong kapayapaan ba ito na tinutukoy ni Kristo? Bagamat siya nagsasabi nito, yung kapayapaan na nagmumula sa kanya yung kanyang pinatutungkulan. Peace be with you. And peace is the gift Christ gives to His disciples. Kapayapaan. But what is peace? Ano ba kapakahulugan ng kapayapaan? Kapag ikaw ay pinadefine sa'yo, ano ba yung kapayapaan? O what is peace sa'yo? Ano ba yung kapayapaan na alam po natin? Ito ba ay kapag nabayaran mo na yung utang mo? Nabayaran mo yung mga bills ng lahat ng mga pinagkakautangan mo? O ito ay natapos na yung bagyo sa buhay mo? O ikaw ay na-promote sa trabaho? Yan ba yung peace na tinatawag mo? At payapa ka na kasi maayos na, maalwan na yung buhay mo? Ito rin ba yung peace na tinatawag na bagamat nagkakaroon ng gera doon sa paligid mo, ikaw ay doon sa taas ka ng building at pinapanood mo lamang? No, yun ba yung peace na tinutukoy mo? But what is peace? Peace is the calm that comes from knowing God. Peace is the calm that comes from knowing God. Ito ay meron kang tamang pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. Kilala mo ang Diyos. And of course, dapat kilala tayo ng Diyos. Maraming tao tumatawag sa Diyos pero hindi po sila kilala ng ating Panginoong Diyos. But this time, peace is the calm that comes from knowing God. Kung ito yung definition po ng ating pong pag-aaralan po sa oras po nito, that peace is the calm that comes from knowing God, ito po yung ating pong title po sa oras po na ito. Ito po yung title. Pwede po ba pakibasa natin ng sabay-sabay? No God, no peace. No God, no peace. Kung meron kang Diyos na kinikilala, meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan. Pero, kung wala kang Diyos na kinikilala, wala ka po talagang tinatawag na kapayapaan. Minsan sinasabi mong payapa ka, pero at the back of your mind, ang daming gumugulo po sa iyong mga kaisipan. No God, no peace. No God, and no peace. Tignan po natin, ano ba yung sinasabi po sa Book of Galatians patungkol po dito sa peace na tinatawag po ni Apostle Paul na, but the fruit of the Spirit is peace. And minsan, makikita nyo kapag nag-reply ako sa inyo or nagsasend po ako ng message ay meron akong greetings po sa una. Hindi po most of the time hindi po good morning or good PM po yung nakikita po niya kundi shalom. No, yun po yung Hebrew word po nung peace, shalom. No, kapag may bumati sa inyong shalom, no, yun po yung sinasabi ni Kristo na peace be with you. Or dito sa ating Greek word na Irene. Yun po yung Greek word niya pa. Yung peace ay Irene. But yung sa Hebrew word na peace ay shalom. Kaya pakibata mo yung katabi mo ng, mas madali yata shalom o sa Irene. Shalom na lang, mas kilala yung shalom, no? Shalom. Pakibata yung katabi mo ng shalom. Shalom. No, ibig sabihin po yung peace be with you. Sumayunawa ang kapayapaan ni Kristo.
No, hindi po yung kagaya ginagawa natin noon na peace be with you, di ba? Peace be with you. Pero yung kaaway mo sa likod, hindi mo, di ba, hindi mo mabati. Hindi mo masabi na peace be with you kasi galit ka. Yung katabi mo, para ito yung umaway sa akin kagahapon Hindi mo siya masabihan ng peace be with you. O kaya baguhin natin. Shalom na lang, no? Shalom. Ngayon tingnan po natin. Let's look at the fruit of peace na tinatawag po rito. Una po, God and His peace. God and His peace. Una po, peace with God, kapayapaan sa Diyos. God and His peace, or peace with God, kapayapaan sa Diyos. Kaya ang tanong nga po dito, meron ba tayong kapayapaan sa ating buhay? Naranasan po ba natin kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? Kaya peace with God. Kaya yung bati po ni Kristo na peace be with you, sumayin nawa ang aking, sabi ni Jesus, sumayin nawa ang aking kapayapaan. That peace with God, yung kapayapaan ng Diyos na napakahirap, bakit hindi natin nakikita sa labas, kundi ito'y matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Because peace comes from God. Yung tunay na kapayapaan, yan po'y galing sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yan galing sa mundo, hindi po yan galing sa mga material na bagay, hindi po yan galing sa dami ng iyong kabuhayan, sa dami ng iyong pera, kundi ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos. That peace with God, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Yung ating relationship with God ay tama. Diba minsan pagka nagkakaaway yung dalawang tao, ano yung lagi sabi? Peace. Peace. Ibig sabihin, magkasundo tayo, magkaayos tayo, magbati na tayo. Same thing with peace with God. Tayo ay dapat na may connection sa ating Panginoong Diyos. Connected tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo connected to the vine. Hindi po tayo nakahiwalay. Para maranasan po natin yung peace with God o maranasan yung kapayapaan sa Diyos. And He is the God of peace. He is the God of peace. Our Lord Jesus Christ is the God of peace. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Kaya kapag tayo walang kapayapaan, anong title natin? Kapag walang kapayapaan, wala kang Diyos. Because our Lord Jesus is the God of peace. Kaya kung meron kang Kristo sa iyong puso, meron kang kapayapaan. Dahil sumasa yung Diyos ng kapayapaan. At ang kapayapaang taglay ng Diyos sa kanyang sarili because this is part of His character. Yung peace ay part of His character. Parte po ito ng kanyang character. Sa Tagalog ang character. Katangian. Hindi po ito pwedeng ihiwalay sa ating Panginoon Jesucristo because ito ay siya mismo, yung God of peace, siya to mismo. And peace of God. Hindi po ito kaparasyo ng Diyos, kundi ito po yung the peace that God gives. Una po yung kapayapaan sa Diyos, pangalawa yung Diyos ng kapayapaan, at pangatlo po yung the peace that God gives. May kapayapaan na ipinagkakalob o binibigay po ang ating Panginoong Jesucristo. Ay sabi sa John chapter 14 verse 27, isa sa napakagandang verse sa scripture, sabi po rito sa John 14:27, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. This is the peace of God. Ito yung kapayapaan ng Diyos na ibinibigay po sa bawat mananampalataya o ipinagkakalob sa bawat mananampalataya. Peace I live with you. Kaya kung tayo po'y mananampalataya, ito ay pinagkalob sa atin. Binigyan po tayo ito, sabi dito ni Kristo sa John 14:27, peace I live with you. Kasi nga siya ay akin na po sa langit. Kaya ang worry ng mga disipulo, Lord, paano na kami kung aalis ka na? Sino na mag-guide sa amin? Sino gagabay sa amin? Sino na mangunguna sa amin? Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Umakyat man ako sa langit, merong isusugo ang Diyos Ama sa inyo, which is the Comforter, yung banal na Espiritu.
Kaya sabi niya, peace I live with you. My peace I give you. Ipagkakalob ko sa iyo yung kapayapaan na nagmumula sa akin, sabi ni Jesus. I do not give to you as the world gives. Hindi yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Kaya tingnan po ninyo, no, yung kapayapaan na nakukuha po natin sa mga sekular o material na bagay, although matagal nating, minsan, may mga gusto tayo, mga bagay. May mga material na bagay tayong gustong-gusto natin. Pero kapag ka nakuha na natin, parang ilang oras lamang, ilang araw lamang, ilang linggo, parang, parang biglang nagsasubside yung ating longing doon sa bagay na yon. Nawawala na yung peace doon sa bagay na yon. Nawawala ka ng kapayapaan sa bagay na yon. Wala ka ng kakontentuhan sa bagay na yon. Kasi nga, ito yung ibinibigay ng mundo. At hindi ganitong bagay yung binibigay ng ating Panginoon Jesucristo. I do not give to you as the world gives, sabi po ni Kristo. Ang ibibigay ko sa inyo yung kapayapaan na nagmumula sa akin na hindi mapapawi, hindi mawawala. And do not let your hearts be troubled and do not be afraid. This is the same quotation na ibinigay po ni Yahweh dito po kina Joshua. Naalala pa ba sabi ni Yahweh kay Joshua? Be courageous. Do not be afraid, for I am with you. At sabi ni Yahweh, kung ginagawin ko si Moses, gagabayan din kita kung paano paggagabay ko kay Moses. Kung ang Diyos natin ay hindi nagbabago, siya yung Diyos noon, Diyos ngayon at Diyos magpakailanman, sabi ito, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Dahil yan doon sa kapayapaan na ipagkakalob sa atin o ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos. The peace that God gives. Natanggap ba natin itong peace na to na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? Natanggap niyo po ba? Kung nakatanggap tayo ng mga 13-month pay, nakatanggap tayo ng mga bonuses, nakatanggap tayo ng mga material blessings, ito bang peace of God, ito ba ay natanggap natin? Kung natanggap po natin, no, ibig sabihin, hindi tayo dapat na nag-aalala. Pastor, siyempre tao lang, namumblema din. No? Hindi naman po sinabi dito na huwag tayo mag-alala o huwag tayong mamumblema. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung meron tayong kapayapaan sa gitna ng problema. Magka-problema ka man, magkasakit ka man, no? Meron kang kapayapaan. Anong kapayapaan na yun? Dahil meron kang Diyos na alam mo na tutulong sa iyo. Kung ikaw may sakit, alam mo na meron kang kapayapaan na alam mo na meron Diyos na magpapagaling sa iyo. Gumaling ka man, manatili siyang Diyos. Hindi man tayo gumaling, manatili pa rin siyang Diyos. Pero yung kapayapaan ay nandun po. Kaya po yung tema nga po natin ngayon sa anniversary, sinakalman tema po natin, maliban sa mga leaders. Sino po yung nakakalman tema natin ngayon this anniversary? Ang ating pong tema po ngayon ay hope. Hope through the finished work of Christ. Dahil tinapos na ni Kristo yung kanyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo, kaya meron tayong pag-asa. Yung pag-asa po niya, synonymous po yan doon sa peace na tinutukoy po dito. Meron tayong kapayapaan. It is not like anything that this world has to offer, sabi ni Kristo. It is His peace, the peace of Christ. The peace that Jesus has shared with God, the Father, and the Holy Spirit through all eternity. That's the peace of God. Ito yung ibinibigay po sa bawat po sa atin na dapat meron tayong possess po tayo nito. Meron po tayo nito. Ito po nga peace of God. Kaya kung hindi po natin nararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, anong title ulit natin? Baka wala tayong Diyos. Baka iba yung Diyos na sinasamba natin. Baka iba yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Sabi niya, He is the God of peace.
kung siya yung Diyos ng kapayapaan at tayo mananampalataya, meron po tayo niyan. The Prince of Peace gives you His peace. So do not let your hearts be troubled and do not be afraid. And most of the time, sa karamihan sa mga prayer request natin, no? Ano yung prayer request natin? Most of the time, sige, let's be honest. No, peace. No, bigyan tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, kung ganun lagi ang panalangin natin na bigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoong Diyos, hindi natin nararanasan yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo. O nane-neglect lang natin na meron tayong peace na galing kay Kristo na hindi natin nakikita. Hindi natin naisa sa pamuhay. Mas namamayani yung mga problema, mas namamayani yung mga struggle natin sa buhay, mas namamayani yung mga ibang mga negative na bagay. Kaysa doon sa peace na ibinigay po sa atin, o kapayapaan na ibinigay po sa atin ni Kristo. At maging dito po sa Luke chapter 2 verse 14. Ito po yung during Christmas. Sabi dito, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. No? Pang Christmas. No? Nawa itong kapayapaan na nagbumula sa ating Panginoong Diyos ay nararanasan po natin. Na isa sa pamuhay po natin, nakikita po sa atin yung kapayapaan po na ito. Paano tayo testify? Paano tayo mag-encourage sa mga kapatiran na lugmok sa problema, lugmok sa mga struggle sa buhay, kung tayo mismo walang kapayapaan, restless. Hindi po ibig sabihin na yung peace na tinutukoy, this is not the absence of conflict. Hindi lang po ito, this is not the absence of war. Hindi lang po walang gera, walang away, no? Kundi ito ay we are in the presence of God. Meron tayong kapayapaan dahil tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. At pangalawa po, God in His peace. Pangalawa po, yung tinatawag na stumbling block to peace. Na merong tinatawag na hadlang sa kapayapaan. May mga bagay na humahadlang sa kapayapaan na meron po tayo. At kaya nga yun ang mga prayer request natin na bigyan tayo ng peace. Dahil nga merong mga tinatawag na stumbling block. Merong humahadlang. Ano po ito mga humahadlang po ito? Siyempre, una-una po, yung sin. Una-unang stumbling block to peace is yung sin na meron po tayo, sin na ginagawa natin, o sin na simula pa ay nandun na sa atin, hindi natin taboy-taboy. Before the fall, Adam and Eve, sila po ay naglalakad hand in hand, side by side with God. Pero meron pong peace na tinatawag po nun, may kapayapaan po sa lahat po ng kina Eva at Adam, meron pong kapayapaan, sa surroundings po nila may kapayapaan. Pero nung sila po ay nagkasala, yun po, nagkaroon po ng problema, nawala po yung peace na tinatawag, nawala po yung kapayapaan doon sa mag-asawa. Nung sila po ay nagkasala, nung unang ginawa nila, sila ay nagtago. Kasi sila hinahanap ni Yahweh. Adan, nasaan kayo? Sila ay nagtatago. Lord, nandito kami. Bakit kayo nagtatago? Kasi kami ay hubo at hubad. Nawala yung peace na tinatawag. Dahil doon sa kasalanan. Pangalawa po, yung worry. Ito isa sa mga stumbling block, yung worry, yung ating pag-aalala. Labis na pag-aalala. Yung mga kababaihan natin, masyado itong mga
Warrior. Hindi po warrior, warrior. Warrior. Hindi pa man nangyayari, pinoproblema nila mga bagay-bagay. Masyadong nag-aalala sa lahat ng mga bagay. Masyadong naaaligaga sa lahat ng mga bagay. Yan po isa sa mga stumbling block po to peace. Kaya nga po, inaagaw nitong pag-aalala yung kapayapaan na meron po tayo. Yung kagalakan na meron po tayo, inaagaw po nitong worry. Minsan naisip pa lang natin, pinoproblema na agad natin. Wala pa man, pinoproblema na po natin. Ito po yung worry po natin na sumasagabal upang tayo po ay maka-move forward na tinatawag. Worries about the future. About the future. Wala pa, pinoproblema na. Matagal pa, pinoproblema na. No, kaya, ano po natin, naway ito'y ma-discern po natin na kapag nararamdaman na po natin na naaligaga na tayo, nag-iisip na tayo ng mga bagay na hindi maganda, hindi tayo makatulog, dahil ang dami nating mga iniisip na mga what if, baka ito'y stumbling block na po natin sa ating pong kapayapaan. Ito'y humahadlag na sa kapayapaan na meron po tayo. Hindi na nakaw po nito yung kagalakan na ipinagkakalob po sa atin o binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo po, fear. Fear has to do with the present troubles in our lives. Present trouble, fear. Kaya nauna yung fear, then yung worry, yung in the future. Yung type ay natatakot. Masyado tayong natatakot sa mga bagay na sa tingin natin hindi magandang pwede mangyari po sa atin. O nangyayari na po sa atin. Yung present situation na po natin. Doon na po tayo natatakot. At isa to sa mga stumbling block to peace. Ano encouragement sa atin, ating Panginoon Kristo? Do not be troubled. Do not fear. Isa sa mga pangako ni Lord. For I am with you. I will never leave you nor forsake you. Di ba napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos yan? Pero itong sin, worry, fear, na stumbling block to peace, wag po natin hayaan na ito yung umagaw ng kasiyahan natin, umagaw ng kagalakan natin na ipinagkaloob binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat pa yung doubt. This is stumbling block to peace. Yung doubt na tinatawag, yung meron kang pag-aalinlangan, hindi pa pag-aalinlangan sa ibang bagay, kundi pag-aalinlangan sa Diyos. Talaga bang tinawag ako ni Lord? Talaga bang ito yung sinabi ni Lord? Na yung nagda-doubt ka na sa salita ng Diyos, nagda-doubt ka na mismo sa Diyos. At isa rin po yung kasalanan. Part po yun ng kasalanan. Ina-identify lang po natin. No? Doubt. Sino rito yung nagdududa sa Diyos? Lord, niligtas mo ba ako talaga? Napakalaking katanungan po yan pag tinanong mo sa Diyos yan. Lord, ligtas ba ako? Sabihin, hindi ka sigurado sa ginawa ng Diyos. Pinagdududahan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Isa po sa mga stumbling block to peace. Yan po isa sa mga bagay na humahadlang upang yung relasyon po natin sa ating Panginoon Diyos ay lalong gumanda, lalo pong sumibol. At nawa, hindi natin pinagdudahan ang ginagawa ng Diyos. Hindi natin pinagdudahan anuman ang mga nangyayari po sa ating buhay at biniblame natin si Lord. Lord, kung mahal mo ako, bakit ganito? Diba Lord, sabi mo, diba? For God so loved the world, bakit ganito nangyayari sa aking buhay? Bakit mas lalo pumangit ang buhay ko, lalo naging masalimot ang buhay ko nung nakakilala ako sa iyo? Bakit? No, ang dami natin mga bakit kay Lord. Ang dami natin, at binabalik natin laging tanong sa Diyos.
Doubt. O yung pagdududa. No, pwede po tayo magtanong sa Diyos. Ang kasalanan po yung tanong na may kasamang sumbat. Kasi si Lord nagtanong din, di ba? Tinanong niya si Cain. Ang tanong niya kay Cain, nasaan si Abel? No? Ano yung sagot ni Cain? Bakit ako bang, di ba? Bakit ako ba yung ako ba yung tagapangalaga na aking kapatid? Di ba? Yun ang masama. No? Doubt. This is a stumbling block to peace, sin, worry, fear, and doubt at napakarami pang mga bagay na humahadlang o pwede humadlang po sa kapayapaan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At nawa hindi po natin ito nararanasan. At kung maranasan po natin ito, back to basic po tayo. Bumalik po tayo doon sa basic teaching ng Biblia. Ano yung basic teaching? For God so loved the world ba yan? Yung John 3:16 po ba yan? No? Balik po tayo doon sa foundational teaching po ng Biblia po. Na si Kristo ay namatay para po sa atin. At yung mga pangako po ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo kailanman iiwan, kailanman pababayaan. Huwag tayong matakot. Huwag kang maglumihanan. Dahil ako, ang Diyos, ay sumasa iyo. The same thing doon sa experience din ng mga alagad during yung storm doon po sa Sea of Galilee. Napaka nakakakilabot na pangitain o pangyayari po kapag ikay inabutan ng bagyo o unos doon po sa lawa, no? Karagatan tuloy, no? Sa may lawa o karagatan. Kung sino may naka-experience ng ganung bagay, nakakatakot po. At sa ganung pagkakataon, paano mo sasabihin na payapa ako? May kapayapaan ako samantalang andyan naglalaki ang alon. Ang dilim ng paligid, kumukulog, kumikidlat, napakalakas ng ulan at basang-basa ka na. Paano masasabi na ganun? While Jesus Christ, no, siya po ay natutulog doon po sa bangka. Paano siya nakatulog ng ganung sitwasyon? Dahil meron siyang kapayapaan. Payapa po yung kanyang puso, payapa po yung kanyang buhay. So, yun po yung sinasabi po ni Kristo na siya po yung nagbibigay ng example sa bawat isa na bagamat nandiyan yung problema, nandiyan yung struggle, nandiyan yung mga persecutions, yung maging payapa po, no, sa kabila ng mga pangyayari pong ito, magkaroon ng kapayapaan tayo sa ating mga puso. Kaya ito sinasabi po ito ni Apostle Paul, but the fruit of the Spirit is peace. At naway yung kapayapaan nito ay nasa atin po, ito po meron po tayo itong kapayapaan na pinagkakalob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo po, grow in peace. But the fruit of the Spirit is peace. Yung prutas o yung bunga ng Espiritu ay dapat po ito ay lumalago. Kung ito ibinigay po sa atin, dapat ito po ay lumalago. Hindi po ito bansot. Hindi po ito yung tinatawag lang pasas. Kapag ubas, natuyo, pasas. Hindi po dito po pasas, dapat daw po ubas. No? Grow in peace tayo po, dapat ay lumalago po dito po sa kapayapaan na binibigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Paano po? Una po, trust in the Lord. Trust in the Lord. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Kabaliktaran ng stumbling block to peace. Kabaliktaran ng doubt. Kabaliktaran ng fear. Kabaliktaran ng worry. Trust in the Lord. No, unang-una kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sino rito yung 100% na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos? Nobody. Wala, kahit sa atin dito ang nagtitiwala kay Lord 100%. Pwede natin sabihin, baka 50-50.
No, 50-50. You need to trust in the Lord. Pero sa pagkakataong ito, sabi po rito, para tayo lumago sa pananampalataya o lumago sa kapayapaan, kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos. 100%. Paano ko po nasabi na hindi 100% ang pagtitiwala natin? O kasi nagkakasala pa rin tayo eh. Lumilis pa rin tayo ng daan. Binaviolate pa rin natin ang kanyang kautusan. Binaviolate pa rin natin yung salita ng ating Panginoong Diyos kaya hindi po tayo 100% na nakakasunod. Si Jesus lamang po ang 100% na nakasunod sa kautusan. But yung pinagkalo po sa ating kapayapaan, dapat ito ay kinukultivate, pinapalago po natin, lumalago po sa atin. Una-una yung ating yung pagtitiwala po sa ating Panginoon Diyos. May pagtitiwala tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng kapayapaan. Hindi kapayapaan na bigay ng mundo, kundi kapayapaan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. And rest in Christ. Ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." No? Jesus is the good shepherd who will lead you beside the quiet waters. He will calm your troubled heart. He will give you peace and rest for your soul. Kaya nga, rest in Christ. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Anong kantang Kanta ni "And I will give you rest." Sinakal mo gano'ng kanta. Parang tayo rito hulaan na. Ang title nun, kanta niya ni Nonoy Zuniga ba yun? Mahina na tayo sa mahina na tayo sa... Sino kumanta nun? "Life is not at all that bad, my friends" ba yun? Anyway, rest in Christ. No? Sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Yung kapahingahan na kailangan po natin, matatagpuan lang din po natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. At yung kapahingahan tinutukoy po rito, synonymous po doon sa kapayapaan na taglay-taglay po natin. Paano ka magkakaroon ng kapahingahan kung wala kang kapayapaan? Hindi po pwede po yun. Kailangan magkaroon ng kapayapaan muna bago ka magkaroon ng tinatawag na kapahingahan. Kaya sabi nga ito, yung kapahingahan natin kay Kristo. Lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan. Tunay na kapayapaan. Ilan sa inyo rito natulog kagabi pero parang hindi natulog? Ilan sa inyo rito natulog pero ang daming iniisip? Pagising, iniisip pa rin. Yung iniisip kagabi. Sino rito yung nag-iisip ng lahat ng mga concern sa buhay? Sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Yung kapahingahan, kapayapaan na ibinibigay ni Kristo, sabi niya, "Come to me." No, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Because He's the good shepherd. Kasi magbibigay sa atin itong mga bagay po na ito. Grow in peace, hindi lamang po trust in the Lord, rest in Christ. Pangatlo po, love God's word o obey God's word. May tamang pagsunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tamang pagsunod. No, tamang pagsunod. Hindi po basta tayo sumusunod lamang, kundi meron tamang pagsunod sa salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Paano po tayo makakasunod sa salita ng ating Panginoong Diyos? Una, kailangan natin basahin muna. Kaya natin magbasa, aralin yung salita po ng ating Panginoon para po tayo makasunod po
sa Kanya. Sa mga driver po rito, sa mga katatayan kong driver, sa mga kananayan kong driver po dito, ang dami mga signages po sa kalsada. Ang dami mga traffic signs. Paano tayo nakakasunod po sa mga traffic signs po na yon? Siyempre, una, kailangan mabasa muna po natin. Maunawaan na no left turn. Ibig sabihin, bawal mangaliwa. Tama ba? No left turn. Bawal kumaliwa. Hindi bawal mangaliwa. Bawal po talaga mangaliwa. Bawal kumaliwa. No right turn. Bawal kumanan. Paano kung padiretsyong takbo mo? Bigla may kumakaway sa'yo doon, hinuhuli ka na. No? One way pala yung napasukan mo. Ibig sabihin, kailangan mabasa at maunawaan mo saka may i-apply sa iyong buhay. No? Ganun pa yung obey God's word, yung pagsunod sa salita natin, kailangan natin mabasa, aralin, maunawaan, saka natin i-apply. Kasi kung mali ang pagkakabasa mo at mali pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos, mali din yung application na tinatawag. Mali pagkakabasa mo, di ba? Nakalagay doon, one way. Pero pumasok ka. Kasi pagkakaintindi mo, two way. Pali, one way lang pala. Nahuli ka tuloy. Mali yung pagkakabasa, mali yung pagkakaunawa ka, mali po yung application. Kaya obey God's word. Yung tamang pagkaunawa, tamang interpretation po ng salita po ng ating Panginoon Diyos para nga po tama din ating pong application. No? Diyan po lumalago tayo sa kapayapaan. Grow in peace. At pangapat po, pray and give thanks. Tayo po ay nananalangin at nagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Na pray and give thanks. Ano sabi sa Philippians 4:6-7? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding. Tingnan po, ano yung magiging implication po ito? Will guard your hearts and your minds. Kanino? In Christ Jesus. Philippians 4:6-7. Prayer and give thanks. Sabi, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Will guard your hearts. Itong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, yung mag-ingat sa atin. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dahil meron kang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, meron kang kapanatagan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, kaya hindi ka makakapag-isip ng mga hindi magandang bagay. Ang maisip mo ay puro kabutihan. Dahil mabuti ang Diyos, dahil mabuti ang nagbigay sa atin niya, kaya ang maisip po natin ay puro kabutihan. Ngayon tinatawag ito nga, will guard your hearts. Iingatan niya ang ating puso, yung ating mga nararamdaman, at maging ating pong mga kaisipan, mga naiisip natin ay babantayan. Dahil tayo po'y payapa, may kapayapaan sa ating Panginoong Hesukristo. At panglima po, grow in peace. Ano po to? 25. Grow in peace. Hindi po. Panglima po, live in unity with each other. Live in unity. Yung ating pong pamumuhay na may pagkakaisa sa bawat isa. Live in unity. Ito'y patungkol lang po sa others, patungkol po sa ating kapwa. No, lalong-lalo po sa kapwa natin mananampalataya. Live in unity with each others. Sabi po din sa Colossians, to grow in peace is simply to live in unity with each other. And sa Ephesians, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Kaya napakadami ng mga passages po sa Biblia, ang patungkol po dito tinatawag na peace o kapayapaan. Kaya posible na wala tayong kapayapaan kasi paulit-ulit ang sinasabi ng Biblia na kapayapaan ang ibinibigay ni Kristo. No? Peace be with you. Paano natin hindi mararanasan? May isa sa pamuhay yung kapayapaan na bigay ni Kristo, ito'y ipinagkaloob na mga po sa atin na kailangan natin isa pamuhay, kailangan natin i-cultivate, kailangan palaguin. And lastly, this God's Spirit enables us to have. God's Spirit enables us to have. Ito yung tatlong peace na ibinibigay po sa atin ng Espiritu. Una po yung physical peace. Physical peace. This is peace in the relational area of our lives. Physical peace, peaceful relationships, and absence of war. Absence of conflict. And sabi sa Matthew, blessed are the peacemakers. You are blessed when you can show people how to cooperate instead of competing or fighting. Physical peace, ito yung outside na tinatawag. Ito yung physical na tinatawag po natin. Kaya nga, sabi ni Kristo, blessed are the peacemakers. Mapalad ang peacemakers na tinatawag. Yung nagsusulong ng kapayapaan. At pangalawa po, emotional peace. This is peace in the emotional area of our lives. Yung tinatawag natin peace of mind. Emotional po yun. Kaya di ba minsan yung panalangin natin, peace of mind. No? Ano yung kaparaso ng kaisipan. No? Magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan. No? Sabi ni Kristo, blessed. Blessed are the makers and maintainers of peace, for they will express His character and be called the sons of God. No, meron tayong emotion sa ito yung, sa kaibuturan naman po, no? Ito yung ating emotion, nararamdaman. No, meron tayong tinatawag na kapayapaan at yung ating pong kaisipan ay payapa po. Na ito po yung sinasabi po ito na ini-enable ng Santong Espiritu po sa bawat mananampalataya. At pangatlo po yung lastly, yung tinatawag na spiritual peace. Spiritual peace. Kaya pala tatlo pala yung aspeto ng peace. Physical, emotional, and spiritual peace. Yung tinatawag nito nga peace and the Passover. No? Peace and the Passover. We can have peace in our relationships and we can have peace of mind even in times of trouble. But this third kind of peace goes well beyond that. The ultimate peace is found in the sacrifice of Jesus Christ. Peace in the Passover. Balik po tayo no sa Old Testament time. No? Yung Passover, yung time po na yung last plague na darating sa kanila, yun yung angel of death na tinatawag. Lahat ng tahanan ng mga Israelita na sinabi ni Yahweh na pahiran ng dugo ng hayop yung bawat hamba na kailang mga tahanan. At kapag pinahiran nila yung dugo ng hayop, yung kailang hamba, at kapag dumaan yung angel of death, at makita nung angel of death na may dugo yung hamba, ibig sabihin, wag niyong gagalawin to. Protected ito. Protected ito ng dugo. Hindi po yung dugo ng hayop,
Kaya sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Protected ito ng dugo ni Kristo. Kaya lahat ng nandito sa loob nito ay ligtas. Hindi sila mapapaano. But the rest ng mga panganay, maging panganay na hayop na lalaki ay namatay. Mga Egyptians. Yung kailang mga anak na panganay na lalaki ay namatay. Dahil nga hindi sila protected nung dugo. At sa panahon po natin, yung dugo ni Kristo, yun yung nilang nag-protect sa atin. Kundi nagligtas mismo. Imagine, lahat nung sa paligid mo ay nagtatangisan kasi namatay yung kailang mga panganay na anak. Namatay yung kailang mga panganay na anak na lalaki. Bagay mga panganay na hayop ay namatay. Nagtatangisan. No? Kagabi nga lang, umaalulong yung aso dyan sa may bandang ganyan. Baka pagka narinig mo, matakot ka, sabi mo baka may matay. Merong mamamatay. No? Pero hindi po yun. Pero doon po sa time po nila na lahat ng mga bahay na wala pong dugo na ipinahay doon sa hamba ay nagtatangisa at maririnig mo yung tangisan nila. Samantalang ito mga Israelita na sa loob ng kanilang tahanan na protected ng dugo, no, sila po ay nagpupuri, sila po ay nag-aawitan, at sila po ay may kapayapaan. Hindi nila alintana yung nangyayari sa labas, kundi sila po ay mayroong tinatawag na kapayapaan. Yun po yung spiritual peace na nagkakagulo na sa labas, nagkakagulo na sa mundo. Ikaw meron kang kagalakan na magpuri sa Diyos, umawit sa Diyos, sumamba sa Diyos. At meron kang tinatawag na kagalakan at meron kang tinatawag na kapayapaan. Yun po yung spiritual peace na tinatawag po. Sa kabila na po ng mga pangit po na pangyayari po na yun. No? The peace in the Passover. Yun po yung God's Spirit enables us to have physical peace, emotional peace, and spiritual peace. No? At sa ating pong pagtatapos, true peace given by God begins with the sacrifice of Jesus Christ as our Passover lamb. And through Jesus' sacrifice and our response to it, we have peace with God by removing the fear of God's judgment because of sin. Walk closely with Jesus every day, leaning on Him, depending on Him, and asking God to produce the fruit. Ano yung fruit po niyan? Fruit of peace in our lives. This is peace is the calm that comes from knowing God. Know God, no peace. Know God, no peace. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let us pray. We praise you, we thank you, Father God, sa oras na ito, Panginoon. Unang-una sa kapayapaan na ibinibigay mo sa iyong mga anak. We thank you, Lord, sa peace na ito. Sa physical peace, emotional peace, and spiritual peace na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Lord, tulungan mo kami na makultivate ito, mapalago namin ito. At makita namin, Panginoon, ang kapayapaan ito na nagmumula sa iyo. Maramdaman namin, Panginoon, ang kapayapaan ito na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, dahil patuloy mo ini-impart ang kapayapaan ito na nagmumula sa iyo. Sa iyong muling pagkabuhay, ito ang unang bungad mo sa iyong mga alagad. Peace be with you. Nawa ang kapayapaan ding ito, Panginoon, ay patuloy naming maranasan. Patuloy naming makita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkabat nagkakagulo na sa aming paligid, hindi na maganda ang nangyayari sa aming kapaligiran, patuloy mo i-impart sa amin, Panginoon, ng kapayapaan ito. Kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hindi ang kapayapaan na idinudulot ng mundo, hindi ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo, kundi kapayapaan na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita, at salamat, Panginoon, sa oras na ito. At nawa magkaroon nga kami, Panginoon,
ng tamang pagkakilala sa iyo. Makilala ka namin, Panginoon, sa tamang kaparaanan. Maabot namin ang iyong salita, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, ang bawat salita mo na aming nakikita, nababasa o napag-aaralan. At magkaroon kami ng tamang kaunawaan at masunod namin ang iyong banal na salita. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. At patuloy mo kami, Panginoon, katagpuin, Panginoon, anuman aming mga kakulangan, anuman aming mga pangangailangan. Alam mo, Panginoon, anong kulang sa bawat sa amin. Kung kami man ay kulang sa physical peace, Lord, pagkaloob mo ito sa bawat isa. Kung kami may kulang sa emotional peace, Lord, tulungan mo kami na maranasan namin ito. At lalong-lalo na sa spiritual peace. Lord, pagkalooban mo kami at patuloy na makultivate ito sa aming mga puso. Maunawaan namin, Panginoon, ang tunay na kahalagahan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. At salamat, Panginoon, for rebuking us, for correcting us, Lord, dahil sa aming mga kasalanan. Kaya patuloy ko itinataas at dinudulog din sa iyo, Panginoon, the rest ng congregation na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Sa mga kapatid ko na nagpapagal sa iyo pong ubasan, Lord, remember this day. At patuloy na pagkalooban pa ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maranasan pa namin ang kapayapaan mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, at sa lahat ng pagkakataon. At maging sa pinaka-deepest or lowest part ng aming pamumuhay, maranasan namin ang kapayapaan ito, Panginoon. Maging sa kami may nasa balik ng karamdaman, sa gitna ng problema, sa gitna ng conflict, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang patuloy na mangibabaw sa mga pagkakataong ito. At sa ikaw patuloy na itinataas, pinagkakatiwala ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, na pagpalain pa ang kailang mga buhay, ang kailang mga kabuhayan, at patuloy na maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy ko itong ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, ang oras na ito, Panginoon. Maging ang iglesyang ito, Panginoon, ang congregation, Panginoon, ay patuloy mo ang katagpuin anman ang pangangailangan ng bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory
is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far